So yun o, dito tayo pinatpad talaga sa city proper, port. At nakapag-vlog na ho tayo dito. Marami na tayong nagawang content, like dalawa yata, no? Kung ano, gaano nga ba kalinis ang kanilang pantalan, gaano haganda ang hangin, goods ang init ng araw. Alam nyo yun, yung hindi siya, kasi diba dapat kapag tabing dagat, mainit ang araw, tapos mainit din sa tubig dagat. So in short say, napaka init talaga, sobrang init, parang times to, no? Pero dito hindi, hayahay. So you know, I have something to prove na gaano kahayahay ang hangin sa Iloilo, ang lugar. I mean, hindi lang Iloilo ha. Like kayo ba kapag napunta kayo sa isang lugar na napakahayahay, napakalmado, napakarelax. For example, yung di ba pag nasa bukid tayo, nasa bundok, nasa mga mountainous areas, di ba, na nakikita natin yung lawak, nakikita ho natin yung mga buong mundo. Ibig ko sabihin, napakalayo abot tanaw natin, no? Napakalayo nung napakalawak nung naaabot tanaw ho natin. So parang ganun din yung aking nararamdaman sa ambience dito sa city proper of Iloilo. So sabi nga ng iba dyan, maganda lang daw talaga sa Iloilo City kapag ka nasa Mandurriao district ho kayo, dahil andun yung mga business districts, no? Mga high-rise buildings. Pero para sa akin parang mali. Kumbaga every district sa Iloilo City na napuntahan ko, magaganda talaga siya. Like every districts meron silang uniqueness, no? At may offer. Yan nga pag modernize. So syempre doon tayo sa Mandurriao. Pag sinabi naman natin na fresh clean air, ocean breeze, so dito tayo sa may city proper. Tsaka city proper to, di ba? Fort San Pedro. Tapos kung gusto mo rin naman ng mga old version or old Hispanic or old European style or designs ng mga establishments, so dito tayo sa may city proper. Yung kaya lang Calle Real, dun sa may City Hall ho nila. Tapos yun lang, bali ang gagawin ho natin dito, sasakay ho tayo ng tricycle. Siyempre pwede naman tayong mag-taxi, pwede naman tayong ng modernized jeep, pero ang ganda ng hangin sa Iloilo City, maniwala kayo sa akin, take it from me. Hindi siya polluted. Sabagay, talaga siya, no? Malinis. Yun talaga ang pinaka number 1 na advocacy yata ng mga Ilonggos, ng mga Iloilo people, no? Pati na kailang LGU, pinopromote talaga nila yung pagpapanatiling malinis at kaayusan sa isang lugar, no? Yung pagiging most neat, clean and green. So without further ado, let's go and sakay tayo ng tricycle. I need some hot stuff, baby, this evening. Gotta need some hot stuff. Gotta need some love tonight. I need some hot stuff. Siguro it's a human nature talaga sa atin na mapapahaming and singing, frequent humming. Basta yung parang ginagawa ho natin yan every time na tayo ay masaya. Like nagre-release ho tayo ng, kumbaga siguro stress ho tayo, tapos napunta tayo sa isang lugar na napakahayahay, napaka-fresh ng hangin, napakaganda ng tanawin, napakaganda ng klima. Alam mo yun, yung wala kang lungkot na mararamdaman, wala kang mararamdaman na pagod, stress, kaba, tension, or ano pa ba tawag dyan. Anyway, pupunta ho tayo sa Google, sa ating Wikipedia, at hanapin ho natin yung definition. Bakit tayo mga tao ay nagagano, no? Tingnan ho natin. When a person hums or sings frequently, does it mean they're contented? And why or why not? Merong sumagot sa ating katanungan na si Barbie Chin Jackson. Sometimes it means I am content, and sometimes it is a way for me to try to decompress because I am about to blow my top off. If I am doing something and I like to do and I'm humming, I'm happy. If I'm incredibly upset and I start to hum, it is just me trying to calm myself down. Siyempre, basahin naman natin ang version ni Wikipedia kung anong masasabi niya sa ating katanungan. People hum for several reasons, such as to calm nerves, feel happier, and reduce stress. People hum unconsciously and consciously. Many use humming as a simple and effective way to ease tension and reduce stress, and often derive health benefits in the form of improved sinus health in the process. So, you know, ang sa akin naman ay madalas akong nag-humming or kumakanta kahit wala naman sa tono.
go. There's just something. Mali-mali naman ang lyrics, pero ginagawa ko yun kapag ako ay nakakaramdam ng kalma, no? Like relax. I feel relaxed, I feel calm, I feel happy and contented sa lugar. So literal at napaka-legit talaga ng ating intensyon, no, na pumunta sa ibang lugar para magbakasyon, magliliwaliw, maglalagalag, no? So I'm here at Iloilo City for some reason, para mag-enjoy sa kanilang Dinagyang Festival and at the same time makapagpahinga, makapag-relax. And yung dalawa na yon ay nakuha ko talaga siya. Puro lang talaga happy, no? So contented, kaya napapakanta, napapahaming kahit wala sa tono, kahit wala sa tamang lyrics ng mga litra. So ngayon tatanungin ko kayo, let me know in the comment box, no, kung kayo ba ay ganun din kayo. Kagaya ba kayo kay Barbie Beach Chin Jackson na kapag galit or na-stress, tension or happy ay napapahaming? Ako kasi kapag happy, ako ay contented, ako ay relax and calm, ako'y talagang napapakanta, napapahaming, no? Kapag ako naman ay medyo tensionado, medyo napapabuntong hininga, like ganun lang, no? Hindi ako masyadong kumakanta or ano, hindi ako naglalabas ng anything, no? Anything na sounds kapag ako yan, no? Medyo mas nagiging silent ako na tao kapag bad trip. Alam niyo yun, pag ako tensionado or na-tense, ganun. Every time I had to the start I cry. Every time you leave a quick run dry. Diba? Ganun lang naman kasimple ang buhay, no? Like marunong tayong magpasalamat, magpapahalaga, at the same time marunong ho tayong mag-enjoy, no? Maliit man o malaki na bagay, no? Mostly kasi sa napapansin ko sa mga tao, tinatawag ho nila yung vacation is yung parang pag sinabing vacation nasa Boracay, nasa Bohol, Bantayan Island, Siargao, Palawan, like yung mga in short say beach resort, dagat, no, bakasyon. Yun talaga yung magpapalamig sila. I mean magpapainit or magbibilad sa araw, magsa-sunbathing, di ba? Magsi-swimming. Pero sa akin ang vacation kasi is parang kumbaga parang magpapahinga, malayo sa lugar, malayo sa bahay, malayo sa workplace natin. Lalo kung medyo toxic na yung ating workplace, no? Working environment ba tawag diyan? Basta bakasyon, no? Ibig sabihin na lagalag mo na, liliwaliw, no? Kahit 2 araw, 1 araw, 3 araw, so makakonsider pa rin natin yan as vacation. At saka hindi lang talaga puro mga dagat lang yung bakasyonan ho natin, like tsaka yung mga Baguio, yung mga Cebu City, Iloilo City, Davao City, ano pa ba, Bacolod City. Hindi ko pa masasabi na kasi ang Bacolod City parang naging side trip ko lang talaga yun, no? Parang naging occasion na lang siya, which is yun naman talaga dapat ang aking target that time last year. For this sana talaga ako doon, at saka 2 lang sa Iloilo City, pero kumbaga nabaliktad, no? Naging 4 na araw sa Iloilo City, tapos 2 araw na lang sa Bacolod City. Pero syempre one of these days, no, hindi talaga ako pwedeng hindi makabalik sa Bacolod City. And that time hindi lang Bacolod City yung pupuntahan ko, kundi ikutin ko talaga yung abot ng aking makakaya, ang buong Negros Occidental, and pwede ko na rin isama ang Negros Oriental, kasi dinig ko rin maganda din ang kalang probinsya, maganda rin kalang rehiyon doon, no, doon na area. So yun lang, bali Iloilo City, talagang proud, no, ako na sabihin sa sarili ko na ang galing ko kasi nakapunta ako sa Iloilo City, one of the oldest city in the Philippines, no. So ano bang mga oldest city of the Philippines? So pagkakaalam ko, ito lang Cebu City, Iloilo City, Cotabato City, Iligan City. Cotabato City hindi man siya oldest city, pero mas una siyang una siyang founded compare sa or na discover kumpara sa Davao City. So yun, ulitin ko, Iligan City, Butuan City, yan, Iloilo City, Cebu City. Ano ba, no? So pakidagdag nga dyan sa listahan, no, sa comment box. Bohol, pwede rin, no, samang Bohol. Leyte, luma din ang Leyte, di ba? Samar, City of Manila, yan, Manila NCR. Cavite, Ternate, napunta ko rin yun. Maragondon, no, yan mga historical areas yan, historical sites ho yan. Nasa ho natin yan, nasa El Filibusteres Mot no Limitang Hiri, no, Ternate, Cavite, mga gano'n, no. So isa sa aking achievement, no, sa pagiging gala the explorer is yung napuntahan ho natin yung itong talagang dalawa na sinasabi ko lagi na cradle of civilization sa mga Ilonggos and Cebuanos, no. So ibig ko sabihin nun, ang mga Cebuanos sa Mindanao and mga Ilonggos sa Mindanao ay sila po yung
mga descendants or ascendants, basta ano tawag dyan, sila yung parang mga ano ba, mga younger generations no ng old Iloilo and old Cebu. Ibig sabihin parang ang mga pinaka-roots ng mga Cebuano and Ilonggo na nakatira at nagsisettle sa Mindanao ay yun na nga galing sa Cebu and Iloilo. Kaya masasabi ko na cradle of civilization ang Iloilo and Cebu. Kasi nabanggit ko ng tong cradle of civilization na Iloilo and Cebu kasi meron kasing nag-debunk sa akin or parang nirebat niya ako pero in a healthy way naman no, na sabi niya pataka lang daw ko pasagad, kumbaga parang gawa-gawa ko ng istorya kung cradle of civilization daw talaga nasa Middle East daw talaga. Well, hindi niya kasi nakuha yung point ko doon, yung context ko na ang ibig ko sabihin sa Philippines lang itself, di ba? So hindi ko naman sinabi na buong mundo kasi pag buong mundo mali nga yung sinabi niya, hindi naman talaga Middle East. Hindi niya nabanggit dapat pag sinabi Middle East, yun yung ano, yung Mesopotamia, di ba? Yung old Iraq, yun Persia, basta ganun no. Tapos sa Africa yung ano ba yung sa Africa, Egypt no, 'di ba? Sa may Africa region ang ano, ang Egypt. Tapos yung China, 'di ba? Yung Greece. Ano pa, Mexico, India. Yan yung mga ano, yan yung mga cradle of civilization, no? Doon nagsisimula ang human race sa buong mundo. Tama ba human race? Kasi pag sinabing buong humanity, galing sa Africa talaga tayo lahat, 'di ba? Pero dito sa Pilipinas alone, we have meron akong tinatawag na cradle of civilization. Yan nga ang sa mga taga Mindanaoans, no. Hindi naman lahat ng mga nasa mga taga Mindanao ay nagiging cradle of civilization ho namin ay ang Cebu and Iloilo, no, kasi syempre nakakahiya naman sa mga kapatiran nating mga Muslim na sila talaga yung pinaka first residents, pinaka first settlers ng island of Mindanao. So namely, yun na yung mga Tausog and Badjao, no. So sila talaga yung pinakauna as far as I know ha. So I might be wrong or baka may kulang lang sa nasabi ko, pero pagkakaalam ko Badjao and Tausog ang pinakaunang community, pinakaunang political community or political basta tawag dyan, basta community, no, pinakaunang na civilized sa buong Mindanao is island. And siguro Butuan and Cagayan de Oro City, pero kayo nang bahala dyan magdagdag, no. Medyo yun lang ang abot kaya ng aking memory, ng aking knowledge, kung meron man akong knowledge. O nga pala, kung na-observe ho ninyo, medyo hyper ho ako for this video. Kasi maliban sa ako'y inom ng napakasarap na kape, ngayong hapon lang, upon na recording voice over, ang nasa video kasi ay parang nagre-reflect din sa aking emotion. Kumbaga, kung ano ang nararamdaman ko during the day na ako'y nagre-record ho nito, ako'y nagbi-video habang ako'y nakasakay ng ganito o tricycle, ganyan. O habang ako'y nakasakay ng tricycle, masaya ako niyan, ako'y pakanta-kanta, haming-haming, kwentuhan, no? Anything under the sun, pinag-usapan ho namin nung mamang driver. And pakanta-kanta rin ako, pahaming-haming, pasinging-singing, kahit out of tune, kahit mali-mali ang lyrics. So yun din ang nararamdaman ko, yung waga parang nagre-reflection ulit sa akin, no? So ibig sabihin, yung mood na to, kung paano ko siya, kung ano yung mood ko that time na nagre-record ako nito, is ganun din ang nararamdaman ko ngayon. Kumbaga parang nare-retirate niya sa akin, no, at this very moment. So ang galing, no. So all I can say is Iloilo City is a must visit city, no. Tama ba yun? Basta dapat siyang puntahan, no. Wag niyong isubukang i-ignore ang Iloilo City kasi iba talaga, no, pagdating sa mga historical and artifacts. Ganda. Lalo sa mga, kung kayo ay Katoliko Romano, kayo ay Christian, nako, mag-i-enjoy ho yung yung pagiging Katoliko, pagiging Kristiyano kapag kayo ay mapunta sa Iloilo City. Kasi nga ang dami mga old churches ho rito, tapos ang ganda ng mga parks. Yan nga lang, meron nga lang akong konting babala. Medyo mababago ng konti ang inyong paningin sa inyong syudad kung saan kayo nanggaling, 'di ba? Pero depende lang yan kung gaano kayo ka-bias, kung gaano kayo ka I love my own, no? So ako naman, syempre, I love my own. And syempre, bias ko yung Davao. Akin to, mahal na mahal ko ang Davao City. Kasi yun na nga, yung aking identity ko, no? Yun ang aking pagkakakilanlan, no? Isang Davaoenyo. So, forever to be proud of as Davaoenyo. Talaga nga ipagmamalaki ko at i-flex ko talaga ang Davao City as one of the best city in the Philippines. So maraming mga the best of the best city sa Philippines at isasama ko talaga ang aking mahal na syudad ng Davao. So yan na nga, the moment na pupunta ho kayo ng Iloilo City, magkakaroon ho kayo ng bagong standard, no? Na pag sinabing maganda, hindi lang pala syudad mo ang pinakamaganda, meron pa pala nga mas humigit pa, no? Kapag sinabing
aesthetically, beautiful, no, malinis. So, organized, peaceful, organized, tahimik, at malinis ang hangin, malinis ang kapaligiran, masarap at kaaya-aya talagang tignan ang syudad ng Iloilo City. Kaya, yun. So, ano lang yun ha, disclaimer lang yun, kumbaga para ano siya ba, spoiler alert, and kumbaga para ano ba, parang warning, no, na baka madadagdagan, no. Kung dati ay kontento ka sa lugar mo, kung dati ay ibig ko sabihin, kung dati ay hangang-hanga ka sa lugar mo kasi one of the best cities in the whole world. Galing. Hindi sa Pilipinas lang. So, one of the best cities ang Davao City. Pero nung pumunta na ako ng Iloilo City, so nadadagdagan na yung aking isa sa mga paboritong syudad na talagang may pagmamayabang ko talaga, no, na napuntahan ko siya. Na dapat din puntahan ng iba. May ibig ko sabihin parang nakikita ko yung ano, yung super unique, no, ng Iloilo. That's what we call people always come and go. SM. People always come and go, meaning may mawala, may darating, no. Kaya pala may natapos dahil may magsisimula. Kaya ang puso ko'y di na muling luluha. Kaya pala